Sa previous episode, si Zai na ating bida ay gusto nang pumunta sa langit, naghahanap siya ng paraan para mamatay at dinamay pa niya ang kanyang chika bebe para magpakamatay sila ng sabay. Kaso imbes na tatalon na sila sa Manila Bay, bigla na lang dumating ang isang truck ng JNT at sinasagasaan sila at dahil dito ay napunta si Zai sa ibang mundo, hiniling ng babae na gawin siyang isang bayani sa kaharian nila. Di pumayag si Zai sa kagustuhan nito at ang hangad niya lang talaga sa buhay ay wakasan na ang nakakabagot niyang buhay. Di nagtagal ay umalis si Zai at nakatagpo ng isang babaeng catgirl at sinasakal ito ng puno at dinamay pa si Zai, subalit bigla na lang nahilo ang puno at malaki ang pasasalamat ng catgirl dahil niligtas siya ni Zai. At sa pagpapatuloy, dumating ang kanilang grupo sa isang higanteng puno pero hindi tugma ang ekspresyon sa mukha ni Zai sa kung gaano siya ka-excited. Ito ang sikat na World Tree at sinasabing ito ay isang banal na puno na nagbabantay sa buong bansa. Ayon sa mga kwento, nagbibigay ito ng proteksyon sa sinumang bumibisita dito at may maliit na baryo sa tabi nito at gustong-gustong ipaliwanag ni Tama ang lahat, pero binabaliwala lang siya ni Annette at iminungkahi ni Annette na magdasal sila para sa ligtas na paglalakbay sa baryo, pero nagalit si Tama dahil hindi siya pinansin. Sinabi ni Zai sa mga babae na magmadali at hilahin ang kanyang kabaong at nagulat ang lahat nang makita nila na ang tahimik na baryo ay naging isang kasino. Dati namumuhay ng simple ang mga tao roon kasama ng kalikasan pero ngayon, ang mga tao doon ay nagtutusukan na lang ng mga patalim kung saan-saan. Nauubusan ng pampakalma si Zai kaya't iniisip niya kung may mga magagandang puno sa paligid na pwede niyang gamitin para tapusin ang kanyang buhay. Kailangang pigilan siya sa pagkain ng mga maliliit na bato mula sa lupa dahil gusto ng iba na kausapin ang mayor. Ipinahayag ng mayor na ilang buwan na ang nakalilipas mula nang dumating ang ilang dayuhan sa World Tree at nanirahan sa baryo. Sila ang nagtayo ng kasino at nagdala ng iba't ibang kakaibang mga tao mula sa kung saan-saan. Ipinakita ng mayor ang isang nalalanta na dahon at ipinaliwanag na simula nang dumating ang mga dayuhan, humihina ang World Tree araw-araw at nagsimula itong malanta. Malinaw na nalulungkot ang puno sa pagdating ng mga dayuhan kaya't humingi ng tulong ang mayor sa ating mga bayani. May hinihinging pabor din si Zai kaya tinanong niya ang mayor kung pwede niyang punuin ang kanyang lalagyan ng pampakalma. Biglang may isang lalaking narinig ang kanilang usapan at nagpahayag na siya ang magligtas sa puno. Isa siyang dayuhan na nagngangalang Yamada kaya't inisip ng ating mga bayani na naghahanap siya ng away. Siniguro ni Yamada na iba siya sa ibang dayuhan dahil gusto niyang magdala ng kapayapaan sa mundo. Gusto ni Annette na tulungan si Yamada na iligtas ang World Tree, pero napansin niyang matagal nang nawala si Zai at pakiramdam niya ay magaan ang kanyang katawan, at napansin niyang gumanda ang kanyang tindig at malusog na rin ang kanyang isipan at katawan pero ayaw niya ito. Nakakita siya ng kuweba na may usok na lumalabas kaya't naisip niyang may kakaibang nagaganap doon. Nagmadali si Zai papunta sa kuweba at tama nga ang kanyang hinala na isa itong hindi malusog at tiwaling lugar. Nagtanong si Zai kung pwede siyang sumali pero may lumabas na babae at inalok siyang dalhin sa isang mas masayang lugar. Nauwi sila sa isang bar kung saan iniisip ng babae na sobra na ang naiinom ni Zai. Sinabi niya na sobrang lungkot ng kanyang buhay kaya sinusubukan niyang uminom hanggang mawala siya. Ipinaliwanag ng babae na ang kuweba ay para sa mga taong adik sa mga dahon ng World Tree na pampatanggal ng sakit. Sinabi ni Zai na hindi siya makatulog kapag iniisip niyang gumagaling ang kanyang katawan kaya't inalok ng babae na tulungan siyang makatulog. Sinabi niyang magagawa niya ito kung panunuurin lang ni Zai ang kanyang pagsasayaw pero hindi siya naniniwala. Sinabi ng babae kay Zai na panuurin lang siya kaya ginawa niya ito at nagsimula ang pagsasayaw. Sinundan ito ni Zai ng mabuti at mukhang gumagana ito at tinawag ito ni Zai na isang kaaya-ayang gabi. Samantala si Annette ay umiiyak ng malakas habang iniisip kung saan pumunta si Zai. Natakot siya nang dumating ang babae kasama si Zai na nawalan ng malay at nagalit ang mayor dahil sinabi niya sa babae na nagngangalang Iti na huwag nang pumunta sa kanyang bahay. Binasbasa ni Annette si Zai ng magandang gabi at siya ay umalis ngunit tinawag siya ng mayor na isa pang taon na nasira ay kilala bilang isang mangkukulam at may masamang reputasyon. Siya lang ang may sapat na kapangyarihan para labanan ang mga dayuhang nagtatayo ng kasino pero hindi man lang niya sinubukan silang pigilan. Sa halip ay nagtayo siya ng isang bar at kinamumuhian siya ng lahat dahil sa pagsanib sa mga dayuhan. Lagi siyang nananatiling malayo sa iba kaya't kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanya at ngayon ay kumikita siya ng malaki sa pamamagitan ng pang-aakit sa mga dayuhang naadik sa alak at sayaw.
Tinawag siyang taksil na mangkukulam ng mga taga-baryo at nagpasya si Yamada na kailangan niyang humarap sa hustisya tulad ng ibang mga dayuhan. Nalugod ang mayor sa narinig at nakiusap kay Yamada na iligtas ang kanilang bayan. Kinabukasan ay pupunta sana si Zai kung saan pero pinaalalahanan siya ni Annette na magsisimula na ang labanan laban sa mga dayuhan. Sinabi niya na hindi naman siya pumayag sa una at gusto lang niyang magkaroon ng kapayapaan na natagpuan niya sa bar. Sinubukan siyang pigilan ni Annette, pero ipinaliwanag ni Yamada na huli na dahil naaakit na ni Iti si Zai na ayaw ni Annette na basta na lang siyang pakakawalan, pero tiniyak ni Yamada na babalik si Zai sa kanyang sarili kapag naayos na nila ang bayan. Sa bar ay pinasasalamatan ni Zai si Iti dahil siya ang dahilan kung bakit nakalimutan niya ang kanyang nakaraan at nakatulog. Binalaan siya ni Iti na lumayo sa kanya dahil baka masira siya pero iyon ang talagang gusto ni Zai at nag-toast ang dalawa at ipinaliwanag ni Iti ang alamat ng World Tree. Kapag bumababa ang espiritu ng puno ay maliligtas ang lahat ng mahina at may sakit, iminungkahi ni Iti na magdasal si Zai sa puno para mapawi ang kanyang sakit pero nagulat siya nang sabihin ni Zai na alam niyang siya ang gusto talagang maligtas, sinabi niya na ang kanyang pagsasayaw ay puno ng kalungkutan at natigilan si Iti. Biglang dumating ang ilang lalaki para umorder ng inumin at isang maton ang nagbanta sa isang lalaki matapos itong mawalan ng lahat ng pera, at sinabi sa kanya na kunin ang kanyang pera o kukunin ang kanyang mga bato. Ipinaliwanag ng maton sa kanyang boss na hindi sila gaanong kumikita mula sa kasino dahil kaunti na lang ang mga nagsusugal kaya't iniisip nila kung dapat bang ilipat ang kasino. Sinabi ng boss na hindi na ito kinakailangan dahil kailangan lang nilang akitin ang mga taga-baryo mula sa kabila ng tulay. Madali lang ito dahil ipapakita lang nila kung gaano kasaya ang pagsusugal at ipapa-addict sila sa mga dahon ng World Tree. Pinaalalahanan ni Iti ang boss na nangako siyang hindi guguluhin ang mga taga-baryo at ang mga dayuhan lang ang dapat magsugal. Sinabi ng boss na hindi na ito maiiwasan ngayon at ipinaliwanag na mas marami pa siyang kikitain sa mga dagdag na customer at wala itong pakialam si Iti, at pinaalalahanan niya ang boss na nagbayad siya ng malaking halaga para sa proteksyon para hindi magulo ang mga tao sa kabila ng tulay. Binaliwala siya ng boss at inutusan ang kanyang tauhan na akitin ang ilang tao mula sa kabila ng tulay gamit ang mga dahon. Sinubukan ni Iti na pigilan siya pero itinulak lang siya at sinabi ni Zai na hindi dapat tawaging mangkukulam ang mga babae tulad niya dahil siya ay isang anghel. Biglang napayanig ang lupa at nagulat ang mga maton nang makita na ang bahagi ng kanilang kasino ay nasira. Sinabi ni Yamada sa mga maton na oras na para humarap sa hustisya at kasama na rin dito si Iti. Naghanda si Yamada na parusahan sila pero dumating si Zai na galit dahil sinira ni Yamada ang kanyang mapayapang araw. Hindi matanggap ni Zai ang mga taong katulad ni Yamada at tinawag siya ni Yamada na kahihiyan sa mga dayuhan. Sinabi ni Yamada sa kanya na mag-isip ng mabuti tungkol sa kanyang susunod na gagawin, pero umupo lang si Zai na wala pang ni minsan na nirerespeto ni Zai ang isang tao dahil sa kanilang mga pangaral at hindi rin siya ang tipo na nakikinig sa mga mangangaral. Nagpasya si Yamada na ipakita sa kanya kung ano ang tamang asal kaya't inatake niya ang lahat ng maton ng sabay-sabay at sumabog ang kanyang kapangyarihan ng paghuhusga. Napakalakas ng taong ito kaya nagpasya ang mga maton na tumakbo. Pinasalamatan siya ni Iti sa pagligtas sa bayan at natuwa si Yamada na nagbago na siya ng landas. Pinagdiwang ng mga tao sa bayan si Yamada bilang kanilang bayani pero tinawag nilang traidor si Iti. Iniisip nila na nakipagsabwatan siya sa mga dayuhan at iniisip kung magkano ang kinita niya mula sa kanyang mga gawain. Sinubukan ni Yamada na ituro na nagbago na si Iti pero sinabi pa rin ng mga tao na umalis na siya sa bayan. Tumayo si Zai sa harap ng galit na mga tao at sinabi na lahat ng tao ay walang kwenta. Akala nila na pinapanigan niya ang mangkukulam pero ipinaliwanag ni Zai na si Iti ang nag-iisang lumalaban para protektahan ang bayan gabi-gabi. Tinitiyak niya na masaya ang mga maton at hindi nila ginulo ang mga taga-baryo. Kung wala siya ay matagal nang sinugod ng mga maton ang mga taga-baryo. Tinawag ni Zai si Iti na tunay na tagapagligtas ng bayan at pinagalitan ang lahat dahil sa pagbato sa kanya at walang naniniwala sa kanya, kaya sinabi ni Iti na ayos lang at humingi siya ng paumanhin sa lahat habang siya ay umaalis. Nagsaya ang lahat dahil sa matagumpay nilang pagpapaalis sa mangkukulam pero nabigla si Yamada. Alam na ni Zai na mangyayari iyon at habang ipinaliwanag niya na ang linya sa pagitan ng katwiran at kasamaan ay malabo, iniisip ni Yamada kung kasalanan ba niya ito pero hindi alam ni Zai. Ang alam lang niya ay kusang iniwan ng bayang ito ang kanilang sariling tagapagtanggol at umalis ang ating mga bayani.
Pero may isa pang hiling ang mayor kay Yamada at ginawa ng mga dayuhan ang kanilang kayamanan sa pagbebenta ng mga dahon ng World Tree, kaya nagpasya silang ipagpatuloy ang gawaing iyon at ibenta ang mga dahon mismo. Nabigla si Yamada sa narinig pero ipinaliwanag ng mayor na mabubuhay muli ang World Tree at magbibigay ng mas maraming biyaya. Gusto ng mayor na si Yamada ang maging tagapagtanggol ng bayan upang may papamalas muli ang hustisya kung sakaling bumalik ang mangkukulam at ang mga dayuhan. Hindi makapaniwala si Yamada sa madilim na takbo ng mga pangyayari at inalok siya ng mayor ng 10% ng lahat ng kita. Iniisip ni Yamada ang mga salita ni Zai at iniisip kung ano ang kanyang nagawa. Balik sa ating mga bayani ay napagtanto ni Zai na hindi siya naiiba sa lahat ng tao sa bayang iyon. Hindi niya nagawang iligtas si E.T. at ganoon din ang nararamdaman ng lahat. Bigla silang natigilan ng matuyo ang buong World Tree at natakot ang mayor nang makita ang pagkasira ng kanyang mga plano at walang nakakaintindi kung ano ang nangyari. Pabalik kay Zai ay muling nagpakita si E.T. bilang ibang anyo ng liwanag at pinasalamatan siya sa pag-unawa sa kanya. Nais niyang makahanap siya ng kapayapaan sa buhay at siya ay naglaho. Sa kabutihang palad para kay Zai ay pinupuno niya ang bote ng pampakalma. Naalala niya ang sinabi ni E.T. na kapag bumababa ang espiritu ng puno, ipagkakaluwab nito ang hiling ng may sakit at naisip ni Zai kung ano talaga siya, natagpuan niya ang isang sandali ng kapayapaan at ngumunguya ng kanyang mga pampakalma. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.